Dinayo ngayong Holy Week ang isang pasyalan sa Quezon City na dati ay abandonadong lugar. Inayos at pinaganda ito para sa mga debotong Katoliko. Nasa frontline ng balitang yan, si Bea de Guzman. Mga kapatid, kung ang hanap nyo ay pasyal na may kasamang dasal, perfect ang nakita natin dito sa Quezon City. Pero ano nga ba ang kwento sa likod nito? Alamin natin. Let's go! 5 taon nang nakasarap po dito, na-abandon po itong place na ito at maganda na simulan natin na buhayin po yung lugar. Matapos ang 5 taon, muling binuksan sa publiko ngayong Semana Santa ang bahaging ito ng Oblates of Mary Immaculate na matagal na ring naabandona. Sa pangunguna ni Father Ponpon, inayos at pinaganda ang lugar para lalong mainganyong bumisita ang mga Kristiyano at mapalapit sa Diyos. Isa sa mga pwede nang gawin dito ngayon ay ang candle lighting. Yung kandila po ay simbolo ng presensya ng Diyos. Hinihiling natin sa Diyos na pawiin yung kadiliman na nasa ating buhay. Gumawa rin sila, Father, ng 100 metrong daan para maisabuhay ang tradisyon ng pahalik o ang paglalakad ng nakaluhod tungo sa altar. Naalala niyo po sa yung nananalangin sa hardin ng Getsemani si Kristo, maging si Kristo dahil nga Diyos siyang totoo at tao ring totoo ay nahihirapan din sa buhay. When moment that we feel that it's hard to stand up, then kneel down and pray at doon tayo muling tatayo. Pagdating sa altar, pinaalalahanan ni Father ang kongregasyon na kagaya ng malalim na sugat ni Kristo sa krus, nahilom ang mga ito sa kanyang muling pagkabuhay. Nais ni Father na rito rin sa lugar magsimula ang paghilom sa piling ng kalikasan. At kung animal lover ka naman, pwede mo ring bisitahin ang mga alaga rito. May mga manok, rabbit, tupa at kung ano-ano pa. Nakaka-refresh po ng mind, magaan sa ating pakiramdam. Asa city ka, sa Metro Manila ka, pero may gantong place na parang asa province ka. But wait, there's more. Meron din ditong libreng coffee with Jesus. Itong aming kape ay galing pa sa Mindanao at ito ay tinanim ng mga dulangan manobo. Sineserve namin dito para rin yung mga tao ay maging aware na may mga kapatid tayong katutubo. Habang nagkakape, pag-usapan na rin ang matters of the soul. At kung kailangan ng masinsinang one-on-one with Father, pwede ang kape with Padre rito. Bukas ang Oblates of Mary Immaculate sa publiko araw-araw mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Ang ginagawang pagsasaayos ni Father Ponpon sa bawat lugar na ma-assign sa kanya ay isang patunay na kung gusto at may malalim na dahilan, ang imposible nagiging posible. O paano mga kapatid? Happy Holy Week! Bea de Guzman, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.